So ngayon, gagawin natin yung isa sa questions na nilagay ko sa worksheet for ellipse, and next video siguro mag-hyperbola ako. So ngayon, for ellipse, general equation niya kapag 0, 0 ang center mo ay x squared over a plus y squared minus b. Yung a mo, siya yung magiging major mo. Magiging helpful siya sa major axis. Then ito sa minor axis mo. So ngayon, kapag yung a mo, which is yung sinabi nga nating major, meaning mas malaki, higher, nasa x squared, ang orientation mo, yung orientation would be dalawa lang. Orientation, dalawa lang yan. It's either horizontal major axis or vertical major axis. Kapag x ang kapag yung a mo, yung mas mataas yung value, sabihin natin 16 siya, tas ito 9. Tas ang denominator ng x squared mo is ganun nga. Siya ay vertical, horizontal major axis. Bakit? Kasi yung x nga, sa Cartesian plate, nagra-run siya sa horizontal. Ganun naman kapag BMA, vertical major axis, sa y naman siya. Ayan, pag ganyan. So ngayon, gawin natin yung question 1. Usually, ang hinahanap sa ellipse kapag ang hinahanap sa ellipse, ito yung mga properties na hinahanap. Yun nga, yung orientation, kasi yun unang mong aalamin, yung orientation niya. Kasi pwedeng tama yung lahat ng properties mo, pero kung mali yung pagkakagraph mo, wala rin. So, meron tayong center. Pero sa episode na to, nasa origin tayo, which starts with 0, 0. Sa Cartesian plate, ito yung gitna. So, ayun. Meron din tayong vertices. Ang vertices, ang nire-represent nito is yung A value, A1 and A2. Ang co-vertices naman, ang nire-represent nito, kung ito vertices sa A, ito naman ay sa B, B1 and B2. Then we also have the foci. Ang foci naman, plural word of focus. Kasi ang focus, alam ko, nag-appear to sa parabola and circle, I believe. Mamaya, basahin ko na lang kung may ganun nga. Pero alam ko, ang reason ng foci tawag doon, is dalawa yung focus mo. Tas foci kasi plural version. Yung foci naman is, ang nire-represent niya ay si C1 and C2. Center 1, C2. Tama. I believe, ito. Ay, hindi pala siya center. Ang nire-represent ni foci ay C values. Mamaya, makukuha mo to through Pythagorean theorem, I believe. Kasi yan. Ano pa ba? Latus rectum, LR. Ang formula nito, kung natatandaan ko pa, ay 2b squared over a ata. Tapos yung 1/2 LR naman, wala lang yung 2. B squared over a. So ngayon, tingnan natin kung tama pa yung natutunan ko nung grade 11. Sana, kasi binasa-basa ko na lang to. So ngayon, ang equation natin ay x squared 25 plus y squared over 16 equals 1. Okay, format siya na ellipse. So meaning, saan yung malaking value dito sa denominator? 25 or 16? Siyempre, 25. Ang 25 mo ay magiging representation of A. Kasi dapat si A must be always greater. Paano ba aside ng greater? Greater than B. Kasi major siya eh. Ito minor lang to. Kailan pa magiging mahaba si minor kaysa kay major? Oh my God. Anyways, ito na yung magiging A squared mo. A squared pala kapag ganito. So, ang equation pala mali yung tinuro ko, x squared over a squared plus y squared
over b squared equals 1. Alam po, ito ata yung general formula ata ng at origin na pangalan nito ng ellipse. Anyways, yan nga. Ang magiging a squared natin would be 25 while yung b squared natin would be 16. Ngayon, gusto natin malaman yung value ni vertices which is 1 siya. Ito naka-subscript lang siya, meaning pambaba kasi kapag pareho silang A, hindi mo sila ma-differentiate kung saang side to. Kaya siya naka A1, A2. Pero yun. Ganun din mag-apply din to sa covertices and foci. Kaya naka-subscript sila. Meaning, nasa baba. Imbes na sa exponent. Ito exponent to. Or power. So, ayan. Raised to the second power. O kaya exponent of 2. So, ito ngayon, square root mo siya since gusto natin malaman yung value ni A, B, and C. Si C mamaya, papasok si N. Ito, alam natin sila kasi given sila. So, ngayon, A squared, square root natin, magiging square root of 25, magiging 5. Ganito rin dito, kakancel to, square root ng 16 would be 4. Ngayon, saan ko makukuha si C? Hindi ko lang alam kung nag-apply ito sa lahat ng conic section, pero feel ko hindi. Makukuha mo si C squared, value ni C, gamit si A at B. So, meaning, sabihin natin C squared is equals to A squared minus B squared. Dapat dito magsisimula, hindi yung C equals A minus B. Magiging iba sagot mo dito kapag ito yung sinunod mo. Tanggalin na natin sa equation. Actually, pwede ko nang paliitan yung equation. Pero, ayun, hindi ko piniling paliitin. Bakit nga? Ba't ko lang? Plus y squared over 16 equals 1. Ayan, ito yung equation natin. Ganyan lang natin siya. So, ngayon, ito yung tingnan natin kung bakit magkaiba sila. Kasi kapag ganyan ginawa mo, magiging C mo would be C equals to 1. Kasi 5 minus 4. Ito na yung value ni A. A is equals to 5, B is equals to 4. Kapag ginawa mo naman to, ito yung tama. C squared is equals to A squared minus B squared. Magiging C squared is equals to 25 minus 16. Magiging 9 to. C squared, ito value mo. Pero hinanap natin si C. Ayun, nawala na yung 1 kasi mali naman talaga yan. At hinanap talaga natin yung tunay na C. Square root natin to. Yung C is equals to 3. And sa calculator pala, ayun, squares lang naman to. So, ayun. Try natin. Ayun. Kung mag-overthink tayo. Square root ng 9. Ayun, 3. Tama. Okay. Okay. Ngayon, nakuha na natin yung value nila. Brain ko lang. Ayan. Try rin natin mag-speed math sa mga susunod na videos siguro. Speed math na alamin na lang natin kung ano yung ABC. Pero ngayon, since simula pa lang naman, himay-himayin muna natin kung paano naging ganun. Ito, value niya is 5 to 4. Ito, magiging square root of 9, 3. Galing, no? Magkakasunod sila. So, ngayon, anong gagawin natin? Ngayon, alamin natin yung orientation. Pero, since yun na yung una nating inalam, depende sa laki ng value nung nasa denominator natin and yung nasa taas, this is automatically horizontal major axis. Major axis kasi A squared yung sinusundan niya. Speaking of major axis, ang value ni major axis ay 2A, which is ito lang, times 2 mo lang, magiging 10. And 2B naman kay minor, magiging 8. So, ayan. 8 units to. Dinalagay pa yung ganun. Yes, ayun. So, ngayon, graph na natin. Actually, maganda na nakaready na yung graph mo habang sinusolve mo yung iba. Pero ngayon, for now, solve muna natin yung values nito. Ngayon, alam na natin ang orientation niya is horizontal. So, meaning, expect na natin na ang graph niya pag ganito. Pag ganyan. Hindi
paganto. Kasi ito ay vertical. Ganyan. Vertical major axis kasi kapag mataas. So, hindi siya ganito. Mali yun. So, ayun. Go na tayo. Ngayon, for our vertices, ang vertices natin would be, re-represent siya ng A1 and A2. So, A1 natin, since sa graph natin, actually maganda nga may graph na talaga. Since ang magdidictate ng graph natin is ito, A2. Or since ano siya, horizontal major axis. I note din pala, palaging magkasama si A and C. Si B lang yung nasa-separate. So, ayun. Mamaya, magiging helpful naman siya. Review ko rin to, baka mali yung tinuturo ko. Tapos, ayun, A1. Ngayon, since A1 siya, horizontal, dito tayo magsisimula sa side na to, sa left side. So, mangyayari, kukunin ko yung value ni 5 dito, magiging, kasi ang orientation nito magiging XY, di ba? Dito rin XY. Actually, para maging madali, gawin na lang natin siya A, tas A. Kasi nga magkadikit palagi si A and C. And since horizontal major axis siya, dito siya, paganto siya. Yung point nila, is either may isa dito, may isa dito. Tas yung isa kasi, parang basis siya ng latus rectum. Ito si B, si minor. So, ayun. Ano lang naman hindi to yung accurate graphing. Ganun lang naman, parang para lang ma-visualize natin. So, ngayon, and drawing ulit, pinura ko na nga. Since para natin, ma-visualize, si 5, since paganto nga siya, point A mo, or yung A1 natin would be negative. Kasi ito positive. So, magiging ano lang to, negative 5. Tapos yung y ko, since nasa origin tayo, wala siyang, yung kapag at any given point ata tawag doon, kapag mga may y minus k ata. Forgot. Kalimutan ko yung part nito, pero aralin ko to. Ayun. Negative 5, 0. Tapos dito, magiging 5, 0. So, ayan. Ito na yung natin, di ba? Madali. Ang dali ng vertices. Ayan. Dali lang siya actually. Basta ma-visualize natin. So, ayun. So, ngayon, lagay natin dito yung graph natin mamaya. A1 and A2. Basically, negative 5, 0 and 5, 0. So, ngayon, sa B naman, ay, mamaya na tong B. Ito naman, si C, since ka magkadikit sila, ganun din yung formula niya sa C1 and C2. Magiging C1, yun, tapos substitute mo lang. Kasi magkadikit sila palagi ni major axis. Kung sa, naman, vertical major axis, which sa question number 2, makikita natin. Doon natin makikita na magbabago lang yung sa y naman sila magbabago. Tapos ito naman yung 0. So, yun. So, since palagi nga magkadikit si A and C, which yung A nire-represent niya si vertices, habang si C nire-represent niya si foci. So, yung C1 natin and C2 would be 3, negative 3, 0, tapos ito 3, 0. Tapos ngayon, sa B naman, we have 4. Ito naman, since, ayun nga, magkadikit sila, ito naman yung nagdidictate sa taas, sa y value. So, magiging B1 and B2, magiging sila, parang X, tapos, sila. Dito, since ang B1 mo, start ka sa taas, positive to. Pero since di na nga natin sinusulat si positive sign, ayan, 4 agad to. Tapos ito 0 kasi nasa origin lang yung equation mo. Then ito magiging negative 4. Ayan, nakuha na natin lahat ng values. Nakuha na nga ba natin? Probably, oo, somehow. Tapos mamaya papasok si latus rectum.
Kaya ayun. At dito papasok yung importance ng ng visualization. Dapat alam mo kung ano yung orientation ni ni HMA pati ni VMA. So ayun. Drawing na natin. Basta alam natin na si BI siya 0, 4 and 0, -4. So ngayon, graph tayo. Dapat hanggang 5 to. So dito na lang natin. 1, 2, 3, 4, 5. Ito hindi accurate yung spacing nila pero ayan, sa graphing paper usually. Ayan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ngayon, ang una kong i-graph, wala kasi akong ibang pangalan nito. Whiteboard marker, black na lang muna gagamitin natin. Then, susulatan ko na lang na ito yung A1, A2. So, ayan, start muna tayo sa vertices, sa mga pinakamahaba. So, ito siya. And, hindi na nga sumusulat. Ito yung A1 natin kasi nasa negative side siya. Dito kasi yung positive. Kung maalala natin sa grade 8 ata yun, Cartesian oh no, I forgot. Quadrant 1, quadrant 2. Tama nga ba to? Quadrant 3, quadrant 4. Wait, parang mali ata tinuturo ko. Search natin. Quadrant. Basta alam ko. Okay, feel ko mali nga tayo. Ay, hindi, tama pala. Basta ito, positive, positive. Ito, positive, negative. Kasi nasa baba siya. Ito, negative, positive. Kasi ito, negative, negative. So, yun. Quick breakdown ng mga nangyayari. So, yun, negative. Ayun nga, since A1 natin, negative 5, start tayo dito. Tapos, dito naman yung isa. Tapos, negative 3. 1, 2, 3, dito siya. Tapos, dito. Ayan, 1, 2, 3. 3, 0. Nandito pa rin siya sa line na to kasi nga, origin lang siya. Then, we also have the value of B, which is 4, 0, 4, 0, negative 4. So, ngayon, dito tayo kasi minsan, paano natin malalaman yung arc, yung kurba nung yung kurba ng pag-drawing ng ellipse. Bawal na, uy, ito nakuha ko na sa ABC, ganun ko na lang agad. Actually, pwede naman siya, pero since math to, not walang steps na masiskip. So, ngayon, dito papasok tanggalin na natin tong value ni ABC kasi nakuha na natin yung graph nila. Pero, sa tunay na buhay, I mean, kapag nag-solution ka, hindi to binubura. Wala lang talagang space ako. Wala lang talaga akong space para isulat. Sign na siguro to i-upgrade yung whiteboard. So, tunay na buhay, ngayon, kapag exam or quiz, lahat to nakasulat. So, expect na marami-rami yung tinta na magagamit natin. And, ayun. Ayun nga. And, ano ba value nito? Ayun, sa LR na tayo. Na na ako nawawala. Sorry kung anong gulo ng format ng video na to. May pa, daming sinasabi. Ayan, ngayon, 2b squared over e. Hindi ko alam kung paano ni-derive yan, pero yun yung formula niya. Siguro na-derive siya kasi yun nga sa kurba. Latus rectum, di ba? Ganda pakinggan. Pero sa sa paper na sinend ko, parang tinatawag din siya na latus recta, I believe. Hindi ko alam bakit ganun. Siguro dahil sa pagiging singular plural lang nila. So anyways, back to topic. 2b squared magiging 2 times, ang b squared natin kanina would be 16. 16 and a would be 5. So magiging 32 over 5 to. 'Di ba? Kahit hindi mo siya tama naman. Oo, tama. 32 over 5 units. Pero ang gagamitin mo sa graphing, ito, for solution sake lang. Ang gagamitin mo talaga sa totoong graphing ng latus rectum or latera rectus, I believe. Hindi ko alam. Basta LR tawag natin sa kanya. 1/2 LR. So, technically, nawala lang si 2.
B squared over A lang yan. So, ngayon, B squared mo, 16 over A. Ano yan? 5. Ito yung dito kasi A squared to. So, ito, 5. So, ngayon, anong value nito sa calculator? Hindi ko sure kung allowed yung calculator sa inyo. Pero, ang value nito, kung de-derive natin, would be 3 point something. Ano ba? Wait, calculate. 3.2 ang best guess ko. 16 divided by. Ayun, 3.2 nga. Ang galing. 3.2. Ngayon, decimal. Paano ko siya i-graph ngayon? Sa teacher kasi namin noon, may tinatawag siyang approximation. Basically, kunwari, sa 3, ito lang basis mo. 3, 3.5, or 4. Yan lang. Actually, mag-apply siya sa lahat. It's either, sabihin natin, 1, 1.5, or 2. Basta may 0.5 na nagsiseparate sa kanila. At sa point na kung ano man yung kinakasakupan nitong decimal na yan. Sa 3.3 na lang, hindi na 3.0. Ang kasama sa kanya would be 3.0, 3.1, and 3.2. Yan yung mga kasama. So, technically, 3. Sa 3 siya nakagraph. Ayan. Explain naman natin yung iba. Si 3.5 naman, ang kasama sa kanya si 3.3, 3.4, 3.5, and 3.6. Ito, check ko ulit sa notes ko, pero ang pagkakalam ko, ganito yung magkakasama. Yan yung magkakasama. Sa 3.5, syempre, kasama na dun si 3.5. Sa 3.6 naman, sa 3.5, alam ko, magkakasama lang 3.4, 3.5, and 3.6. Okay, mali ako. Sa 3 lang pala is 3, 0, 3.1, 3.2, 3.3. Dami rin pala. Sa 4 naman, ang kasama niya, since tatlo lang yung sa 3.5, would be 3.7, 3.8, 3.9, and 4.0. Siyempre. Ngayon. So, ngayon, since nalaman natin na ang approximation ang tawag dito. Since ka nag-graph ka, i-approximate mo lang. So, ito nakagraph dito. 3.2. So, 3.2. Nandito siya sa 3 din. So, ngayon, 3 point units. So, ito nga pala, itong LR, nagsa-start siya sa, nakalimutan ko. Alam ko dito sa Y. Wait, tingnan natin. Sa notes ko. Ang latus rectum ay nagsisimula sa foci. Ayun. Yun yung importance ng alam mo sila, interconnection nila. Sa foci, meaning sa C value. Foci. Ito nga pala. Ito vertices kapag A, pag B naman, wala yung B, pero 4 lang yan. Co-vertices kapag C naman, foci. Or, plural ng focus siguro. So, ngayon, 3 siya. So, ngayon, ang mangyayari dito, 1, 2, 3. Ayun na, yun na yun. Tama ba? Okay, tingnan ulit natin. Alam ko, hindi ka nun. So, dito, 7.4. Alam ko na. Starting from foci pa, Y value. So, 1, 2, 3. Dito siya. So, 1, 2, 3 dito siya. 1, 2, 3 dito siya. And 1, 2, 3 dito siya. Siguro ang pangit ng drawing. At pala nag-ballpen na lang ako. So, yun. Since nga 3 point siya, ito 4 pa to. Nawawala ng mga tinta. Ayun, kapag nalaman mo na yung kurba niya, yun nga, si LR yung nagbibigay ng kurba or ng curves ng isang ellipse.
pwede mo na siya i-connect the dots. Diba? Parang ano lang, nursery. So, yun. Bang, ellipse na siya. Hindi lang ma-drawing kasi wala ng ink. Tapos, kapag nag-drawing ka pala ng ellipse, yun, diba? Hindi mo kang ellipse. Pero, ayan. At least na-try natin. Then, yung LR, since nasa 3 nga siya, ang gagawin natin kapag ganun, point lang. Tapos, ito, point lang. 1, 2, 3. Okay, hindi natin na-meet yung... Wait. 1, 2, 3. Dito pala siya. Ang nagsisimula ka lang ng count kapag starting from here. 1, 2, 3. Eh, wait, tama ba? Oh, 1, 2, 3. So, dito pala yung isang point. Sa to, 1, 2, 3. Ito, check ko lang ulit. In case na mali to, oh no. Eh, di... Oh, wait. Feel ko dito ka nga magsa-start para masakto. So, 0, 1, 2, 3. So, yun. So, yun. Check ko na lang ulit later kung paano ako magsimula ng sa LR. Pero, ayun. Yung... Siguro, sasend ko na lang yung copy nito sa description siguro. Via, ano. Parang nakaganto. Ayun. Nakaganto. Para mas maganda tingnan. So, ganito yung the expected output. Dapat kita lahat to. So, ayun. Yun lang naman. And, siguro, yun na yun. Nice one. Peace.